Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Ang Philippine Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Good afternoon, ano, di ba? Good afternoon. Pulang-pula tayong lahat ngayon, ah. Oo, siyempre. Kaya election na kasi. Oo, Hindi, tama yun. Kaya pula-pula tayo. Hindi, para maiba naman yung tipong yung mga kulay ng damit natin. Welcome po mga kaibigan sa ating Farmer's Talk! Yun, at buhay na buhay po kami. Yes, kasi naka-red. Oo, kasi red light. Tama yun. Yes. At ang ating pong bubuhayin din, syempre, yung kabuhayan. Oh, syempre kasi Ulitin natin ba? Ano Yeah. pong bubuhay natin ngayon? Eh, syempre, yung sarili natin, bubuhayin. lahat ng may buhay, may buhay. Oo, kasi pag-usapan natin ngayon, ulang. Yes. Yung rain Ano- ba yung rain? Ano nga yung kanta na yun? Rain ba? Race, Buhos na ulan. Ay, hindi! Kanta yan ni Bamboo. Ano? Ulan, ulan. Di Pero mapapatayaw. ito, may G, ulang. Ulan, ulan. Oh. Okay, so ito ho, magandang pagkakitaan kaya namin pinicture today, of course, ang Team Attovy, sa layuning makatulong po ulit sa inyo. Yes. So, ang topic natin ito, Ayan, masarap na ulang, madaling alagaan at pagkakakitaan. Fresh ulang in tank or drum. Grow out ulang culture. May ulam ka na, may negosyo pa. Yeah. ang sarap kaya niyan. Ay, oo. Lalo With may butter. Sa mga alige. Malaki-laki yung ulo niyan. Eh. Buttered ulang. Oh, Buttered ulang. butter ulang. Garlic din. Diba, ang sarap sip-sipin. Nung Anong ano? Ano pala? Ulo ang sinisip-sip. So, hindi nyo natatapon yung ulo, ha? Hindi ba kasi? Oh, ako kasi hindi ako nakakain ng ulo eh. Ay, hindi. Pag inalis ko na, yung laman lang. Sayang. Sayang. So, sa susunod, kakainin na naman. Hindi pa po ako nakakain ng ulang eh. Pero looking forward ako kasi natakam ako habang nagbabrowse ako kanina. Talaga, ang tataba. Oo. Grabe. Teka muna, baka hindi pa nila naisip kung ano yung itsura ng ulang. Ayan. Ayan. Doon, bagamat ko sa ating title, nakikita nyo na, ang taba, ano? Yan, no? Yun. Pero kilalanin natin lalo ang ulang. Yes. Oh, laki oh. Ang ulang o kilala sa tawag na giant freshwater prawn, M. rosenbergi, ay naging paborito na kainin kapalit ng sugpo dahil lumalaki din ito Medyo- ng isang pie or 12 inches. Pirated. At mas mura ng konti sa pagsupo pero napakasarap ng lasa. Yes.
Ayun, masarap daw ang lasa. Oo. At lumalaki din ito ng isang pie. Yes, 1 inch, 12. 12 inches po yan. Pasensya nyo na po, nakalimutan yung salat. Oo, kaya napapirated po. Ano intermittent? Pinata ko eh. Okay, so yan ang ulang. Tawa kang tawa ba, mamaya pagbasa? Giant freshwater prawn kasi hindi naman talaga siya yung karaniwang prawn o hipon. Naiyak tuloy ako. Nakita nyo ba? Nakita nyo yung picture? Oo, Wow. mas Oo. malaki pa yata sa ano ko yan. Isang ruler. So, ang difference yun sa sugpo, malaki yung ulo niya, mas mahaba, tsaka ano siya, merong claw na mahaba. Na mahaba. Kasi di ba may hipon, shrimp, Oo. Prawn. prawn, anong yun, difference. Variety ba? Oo, hindi, may diferensya sila, may Yes, difference At sila. saka sinabi natin masustansya pa bago yung pagkakitaan. Bakit natin nasabing masustansya yan? Yes. Ito napakasarap talaga niya. Ay, oo. Ano bang makukuhang sustansya sa ulang bilang pagkain? Yan. Ayan, ang makukuha ang sustansya sa ulang, unang-una ay mahusay na pagkukunan ng mataas na protein at vitamina at mineral ang hipon. Mababa ang fat at calorie content nito at madaling matunaw sa ating tiyan. Wow! Ano yung pagkaya? Tanongin. Yo. So, hindi tayo mangangamba. Yes. Sinasabi nila kapag kumain ka ng ulang, siguradong high blood or ano yun, Oo. mababa ang fat calorie. Content, oo. At saka meron din very low in mercury. Kasi yung iba nangangamba na kasi syempre mag seafood, mataas yung mercury content. Pero ang ulang, low in mercury. Yan. Bakit? Kasi nga fresh water. Yes. Kadalasan ng mercury na nakukuha nasa dagat. Oo. So, Ayan. kilalanin pa natin lalo ang ulang na maaaring yung alagaan at pagkakitaan. Yes. Ang ulang ay mabilis lumaki at kaya mag-survive kahit sa turbid conditions. Ayun. Sinabi ba turbid? Anong sabihin ng Sir Dave? Turbid. Turbid? Yung bang medyo malabo, marumi, yung parang gano'n. Yung medyo, yun, Yun, malabo-labo, oo. konti. Conditions. Okay, next. Ayan. Nagpaparami sila sa saline water. Ang larval stage ng ulang ay nakadepende sa brackish water. Kapag lagpas na ito sa planktonic stage at maging juvenile size na, sila ay lumilipat na sa ilog at sapa kung saan sila ay magpapalaki na ng husto at mananatili na ng matagal sa fresh water. Yun, nag-evacuate. Yes. Yan. Sa coastal areas ay nakakaya nilang mabuhay kahit sa bahagya lang na alat tubig tulad ng 5 to 8 Ano ba to? parts per Yes. Trillion o parts per thousand? 1,000. Parts per thousand. Kala ko PowerPoint doon. Meron pa rin ako diyang postpone. So, yan. Ayan. Ang salukuyan ay pwede alagaan ng ulang sa concrete tank, pond, cages at drum. Ang ulang ay nocturnal animal. Sa gabi sila aktibo at nakakakain ng mabuti. Okay. Parang hito lang, no? Di ba yung last na topic natin? Dito. Ang kaibahan lang ito, mga partners, kapag siya yung parang yung itlog, tapos kasi mangitlog yan doon sa sa medyo maalat. Kapag napisa na yan, iaahon na yan papunta doon sa mga katubigan na tabang. At doon na siya magpapalaki, gaya ng nabasa natin. Yes. So, magsimula sa juvenile, na siyang kinukuha na natin, doon siya sisimulang alagaan sa tubig na tabang. Oo. Ayan. So, kung mag-aalaga tayo sa drum, ito yung tinutukoy po natin yung square, yung 1,000 liters. Tapos kung tank, yan yung mga sementado po na tangke or minsan metal. Yan, so pwede Okay. na. Ayan. Ayan. Bakit magandang negosyo ang pagpapalaki ng ulang? Unang-una pa dito, kahit sa loob ng bakuran ay makakapag-alaga gamit ng handram o kaya ay concrete tank. Yun. Madali. Madali. Madali siyang alagaan. Kahit anong environment, ano? Yes. Maganda ang presyo ng ulang sa merkado. Ay, correct. Sabi nga daw po, Magkano ba? mas mura lang ng konti sa sugpo, mga Pero ngayon kasi 350 ang sukpo. Yung mga tiger. Mabibigyan ko na kayo ng Oo. magandang presyong present, sabi nga. Oo. 900 ang pinakamura. Mhm. Per kilo.
Oh, mas mahal Kaya- pa siya doon sa sukbo. Yes, kaya kung halimbawa ito ay kung ano man ang size niya, may maliit, may malaki, basta kilo. Ang mahal. 900. 900 talaga. Mahal naman pala. Oo, so, Pero pag nakita mo naman kasi, di ba kasi hinahabol iba talaga yung ulo. well, yung bil mo, haligi. tanggalin mo nga yung taklob niya. Tapos ngayon, kagatin mo. Oh, Sarap ng ginataan. Gusto ko ginatanan eh. ayun, manamis-tamis pag ginataan. So, ayun po ang presyo niya ngayon. Kaya maganda ang presyo sa market. At syempre, mas mapapalaki at nang mabilis dahil sa technology. Ayun. Tapos, kung walang lansa, organic na, at mas malinamnam ang lasa. Yun. Mahina lang kumain kaya menos gastos. Oh. Yun po. Tsaka sabi pa dyan, magaan lang siya alagaan. Oo. Baka hindi bantayan. Ano sabi pa niya? At iba pa. At iba pa. Sabi niya kasi, Et cetera. O hindi, et cetera yun. Et cetera. et cetera. Thanks for the Pala correction. yun. Pero si Sir Daryl, tanungin natin, nakakain ka ba madalas niyan? Actually, hindi pa po ako nakakain ng ulam. Kahit once? Hindi pa po. Baka naman nakikita mo na siya, maliit lang ang hinarvest. Ano yun? Sa Malaki palengke ang yung ulo. maliliit. Oo, maliliit. Madalas ako nakakain ng hipon tsaka sugpo. Weekly po yun. Pero yung ulang, hindi ko pa po siya talaga nakakain. Hindi pa siguro. nakakain. Ako nakakain na ako niyan. Pero yung chef ako dito sa may bandang South, malapit sa Pier ng Batangas. May restaurants dyan na pinupuntahan na serve nila siguro half nung palad. Ganito kalaki. Half, Pero ma'am, almost 3/4 nung katawan, anong hipon, nung Yung ulam, ulo. ulo. Oo. Yun yung binibili dun eh. Oo, Yun yung yung binabayaran dun. Ang yung- sarap ng yung laman, sipsipin. Pero kung sa sobrang laki niya, hindi ba siya yung matabang ang lasa? Hindi. Depende siguro kung paano ilalagaan. Sarap, ma'am. Yung masarap, iba medyo, masarap. yung iba nga, ang problema yung iba may konting lupa eh. Ah, Pag hindi proper yung pag-aalaga, Baka naman napunta lang nung binubuhos. Natapos. Hindi naman nahugasan ng maayos. Oo. hindi napasuka. Yan. Kaya nga. So, ayan, napakasarap po ng ulang. Ang ganda ng presyo. Napakadaling alagaan kasi drum lang ang katapat niyan. At kung may malaki-laki kayo espasyo, magpagawa kayo ng semento, na kulungan. Yes. Yes. Oo. Mas okay yun, ano, kaysa doon sa tangki na, ano tawag dito, yung metal. Okay lang naman ma'am, kasi ang problema nga, since yung iba nagsisimula sa medyo brackish, yung salinity level nito, pwede mag-cause ng rust o corrosion sa metal, nangangalawa. Anyway, sa akin naman palagay, kasi grow out naman tayo, hindi tayo sa breeding, ano? Puro fresh water na yan. Pwede naman. Kasi juvenile ang una mo, ang bibili mo, juvenile na eh. Tapos yun na yung pang grow out. Oo. O siguro, kaya lang mahirap sigurong buuin yun. Metal. Yung metal, okay din naman po. May iba kasi yung, kunyari, yung iba ref na luma. Oo. Kukunin na yung shell Ay, na ito. oo. Yes, Pwede yes, naman. yes. Pwede na yun. Pwede na yun. Ang nagiging issues lang po kasi pag metal po yung material natin, yun nga, nangangalawang Corrosion, eventually. oo, sa katagalan. Hindi pa madali linisin. Yung unlike dun sa concrete, syempre medyo may konting algae kumakapit dyan. Madaling scrap. Yes. Oo nga naman. Tsaka drum. Tsaka nakita ko rin po ma'am na isang disadvantage. Hindi naman po siya actually siguro disadvantage. Depende sa paglalagyan niyo siguro. Pag yung metal yung cage nyo, kasi di ba ang metal is conductor ng heat. So kung ano siya, kung medyo mainit. medyo mainit, nakatapat siya sa Nakaka- araw, iinit din yung loob niya. yung ulang ko pa, base sa na-research ko, medyo ano sila, Kailangan yung medyo malamig-lamig. sensitive sila sa sudden change ng temperature. Temperature. Oh, alright. So, pag-aralan natin ngayon ang life cycle nila. Ayan, life cycle o sikhay ng buhay ng ulang. Ang buhay ng ulang ay nagsisimula sa pag-itlog o paglabas ng 10,000 to 500 eggs by a ripe female. 500,000. 500,000 eggs by a ripe female. Napipisa ito in 12 to 15 hours matapos iitlog. Dali, ano? Pagkatapos ng 10 to 12 days and 2 more larval stage, ang larvae ay nagiging post-larvae. This metamorphosis usually takes a place about 32 to 35 days after hatching. This post-larvae then migrate back into the fresh water.
Wow. Bilis Kaya naman, nga, no? oh, Bilis bilis. dumami. 5 days. Oo. Okay, Kaya, isipin mo, 10,000 to 500,000 ang iitlog dami niya. yan ah. Oo. Hindi ba pag Lalagay yun. nakakita ka ng hipon, tapos ang dami-dami itlog dito sa katawan niya, yun eh. Pero yung survival rate ng itlog, meron po ba tayong idea doon sa survival? Survival? Opo. Mortality. Ay hindi, ang sa akin lang ang alam ko doon, kasi pag inilabas, breeding na to. Oo. Pag inilabas nung lalaki, yung kanyang semilya, tapos nandito lang yun eh. Tapos dadaan naman yung babae, kikis-kis niya, so mag-fertilize. So, ibig sabihin ng walang sacrifice, ano yan? Male, ha? Wala. Katulad nung sa hito, naalala natin. Base dyan sa nabasa ko, sa isang lalaki, 3 babae. Oo. Oo, kaya niya. Kaya Sabihin yun yung sa pag-aalaga. Yes. No. Tapos Sa isang breeding naman. ang isang buntis, naglalabas siya ng 1,000 similya. Ito nga, dami. 500,000. Siguro depende sa ano, iba-iba pa rin siguro na strain or variety. Or na laki. laki niya. ng Oo. So, baboy yun, tuloy. kapag nadaanan Bula. na niya yun, mape-fertilize yun, tapos hahawakan na niya yun ng matagal. Kaya nakaganon yun eh. Okay. Hanggang sa mapisa na. Yun, yung 10 to 15, 12 days. Okay. Yun. Mabilis So, siyang yun, napasadahan magpadami. natin yun. So, napakarami. Pag Napakadami. nagitlog yun, nakachempo ka. Babae, lalaki, tapos nag ganon, ano? Ang dami mo nang... Parang sarap na tuloy Kung madala. 3 babae yun, so 1.5 million na ano yun, na yung Wow. mortality. Kailangan na natin ng fund yan, hindi na tanggi na. Masyadong madami na yun. Pwede naman, punuin mo ng drum yan, nakahilera. O saka pwede mo naman siyang ibenta as fingerlings Yes. na ulang. Kasi Tama alam mo, yun. mahal yun, di ba? Tama yun. Mga magkano ba ngayon ng ano? Ang fingerlings. Oo. Ito ha, sandali lang. Yan. Okay, mamaya. Okay, puntahan mamaya natin yan. po. Maya ng konti Opo. ha. Usad tayo, okay? Ito na po yung paraan ng pag-alaga. Ayan. Karaniwang paraan ng pag-aalaga, traditional method po. Extensive. Ang stocking density ay 1 hanggang 3 piraso per square meter. Dito ay nagpapatubo ng lablab sa tulong ng mga fertilizer at yan lang lablab ang binibigay na pakain. Yes, ito may semi-intensive. Stocking density ay 4 to 8 piraso per square meter. Naglalagay din ng fertilizer sa tubig at nagbibigay ng commercial feeds. Para sa maintain ang good water quality, kailangan palaging palitan ang 30% na tubig kada buwan. Yun. Wow. Sa intensive naman, ang stocking density ay 8 to 15 piraso kada square meter. Patinding dami na ang pinapakain at mas madalas ang pagpalit ng tubig ang ginagawa. At paggamit ng paddle wheel para sa supply ng dissolved oxygen, regular na pagmamonitor sa kalidad ng tubig. Ayun. Wow. Medyo ano lang traditional no? yan. Oo. Medyo magawa, matrabaho. So, nakita naman ninyo na mayroong fertilizer, no? Yes. Para tumubo yung lablab. Mhm. Merong weekly na Papalitan pagpapalitan yung tubig. Ano pa? Yung sinabing traditional na gagawin nyo. Pero itong isa pa may paddle wheel pa eh. So, yung for the oxygen. Oo, Pero oo, kung oo. iba, hindi naman makapag-produce ng oxygen, pwede sila gumamit ng mga water aerators. Yung talagang airstone na lang, linulublog lang yon, tapos from sa ilalim pa taas. Yun, pwede yun. Tapos yung sinabi nga sa hito na ilan yung nilalagay sa drum? 50 to 60? Hindi. Yung Aerator. 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 Anim. Anim. Hindi sa ano lang, doon sa 1,000 liters. 1,000. Po. Six. Ilang gilid, tapos dalawa sa gitna. Yun ang ilalagay nyo. Yung So, ganun din. aerator lang sa mga aquarium. Aquarium. Maliit lang po yun eh. Correct. Kaya lang ito, yung traditional na binasa ng ating mga kasama, ito ay sistemang napakatrabaho. Ayun nga. Biro mo, imagine mo na ko, sasabihin sa'yo, palitan mo na yung tubig dyan sa ano mo, dyan sa mga alaga mo, naku, nakakatamad naman. Oo, di ba? Pero mapapansin mo na, especially kunyari na yung sa containers yung nilalagay o kaya sa pan, mapapansin mo pag yung water level bumababa. So, magkakaroon kasi ng mga watermarks din sa mga containers. Yun ang hinahabol natin. So, for example, approximately 20% yung nabawas on a weekly basis. Dagdag tayo ng konting tubig. Ayun. Paano babawasan? Kailangan strictly monitoring pa rin. Pero itong binanggit nating traditional way, hindi na ganyan yan. Yes. Sa ngayon, kaya nga sabi natin, mas madali. Biro mo, galaga ka lang sa drum.
O, eto na. Ito na ang sistema. Kopyahin ninyo. Ayan. Ayan, sistema ng pagpapalaki ng ulang with technology sa drum o fish tank. Una dyan, gumamit ng square drum na itim o magpintura. Palipasin ng ilang panahon ng amoy ng pintura sa drum. Maglagay ng konting buhangin. Sabi pa po dyan, punuin ang drum ng tubig hanggang 70%. Lagyan ng 4 na kutsarang atobi per square meter na espasyo at hintayin ito na magberde pagkaraan ng ilang linggo. Pag meron ng sapat na lablab ang tubig sa drum, pwede nang pakawalan ang similya magsimula sa juvenile size na 5 cm to 8 cm. Ang stocking density ay 20 peraso per 1,000 liters. Yun. Na square, 1,000. 20. Okay. Ayan, gawin ng acclimatization bago pakawalan sa tubig ang ulang para maiwasan ng thermal stress na maaaring maging sanhi ng mortality. Yes, pang-apat, pagkaraan ng 1 linggong matapos magpakawala ng ulang, maglagay weekly ng atuwi sa tubig. Yan ang importante. At haluan din ng atuwi ang pagkain ng ulang. Sa lahat ng panahon, maglagay ng net sa ibabaw ng drum. Yan. Discuss natin yan, mga partners. Yes. Yung sa paglagay number, yung isa dyan, ma'am, siya maglagay ng atomies sa mga drum. Tuloy-tuloy. Ma'am, maganda kasing, lalo na sa mga juvenile stage, maganda yung planktons. So maganda mag-produce ang atomy ng mga planktons na hindi siya na kinakain ng mga ating juvenile na ulang. So, hindi na kailangan kumuha pa ng mga dumi ng hayop. Yes, oo. Natural na siyang mag-produce ng mga planktons, mga natural food, ng mga ulang. So, naaayos pa ho ang dissolved oxygen sa tubig. Yes. Ng tubig, okay? May isa pa akong experience dun sa paglalagay ng atomy sa tubig, for example, sa mga tilapia. Mas nape-preserve nila yung freshness ng water. Hindi yung Yes. patulog siya kasi sa pan, mas madali nangangamoy yan pagka napapakain ka. Bumabaho. Bumabaho. So pag napapansin niyo po, pag naglalagay, kutsarita depende sa laki po nung pan natin o nung fish tank natin, kutsarita lang gagamitin. Mapapansin mo, naglalas ng 3 weeks, hindi kami napapalit ng tubig. Dagdag lang, dagdag siya. Sa akin naman yung sa number 1 na gumamit ng square na drum. Kasi yung mga ulang, gusto nila pag kumakain sila madilim. Di ba? Nabanggit kanina sa gabi. Sa gabi sila kumakain. At saka yung buhangin, kaya may buhangin dahil mas madalas na sumisiksik ang ulang doon sa buhangin. Yun. Kita-kita niya yan. Nagdadive nga siya doon sa Okay, Hindi, totoo yung sinabi niya. Kasi minsan nakikita natin gumagapang doon. Oo. At saka napapansin ko din yung pwede yan sa mga ilog eh. Oo. Ginagawan, yung matagal na, kahapon lang, napunta kaming ilog. May makikita ka dun sa mga pag inangat mo yung mga bato. May mga hipon na maliliit. Siguro ulang yan kasi nakitaan mo kaya ulang. Ang magiging palatandaan natin, meron siyang mga ganung sungot na malalaki. Di ba lumaki yung ulang, merong mga kulay blue? Sigurado ulang yon. Kasi kapag lumalaki na sila, una, orange at translucent yan. Tapos habang lumalaki sila o nag-age ay orange. Yung orange yung ganyan niya, nakalimutan ko lang tawag. And then pag blue, medyo mature na siya. Okay. Pagka-orange yun. Pagkaluto. Pagkaluto. Then yung isa pa, yung huwag niyo po kakalimutan yung net. Kasi may mga ulang po lalo na yung magmamature na may mga sipit-sipit. Pag naglagay po kayo ng aerator hose dyan, yung sa oxygen, umaakyat po sila dito. At saka alam ko, Mapapansin niyo yan. mataas siyang, tumalon. Oo, kaya naglalagay tayo ng net. Unang-una para hindi siya lumabas. Lalo na kung naka-technology yan, napaka-active niya. Minsan nakikita mo nag-ano pa siya, yung double ano pa siya. Aba, parang statmat yan Parang si, Pero pag subukan niyo po, yung Hindi, totoo yun. ma-observe niyo kayo mismo, medyo may pagka-statman ka. Malapit-lapit sa dolphin. Isa pa dyan yung number 3, gawing acclimatization bago pakawalan. Ibig sabihin po, dahan-dahan lang yung pag-release dun sa tubig para hindi siya mamatay or paglapat niya sa tubig, hindi siya magkaroon ng stress. Pero mamatanong ko lang, yung transition from brackish to fresh, dapat ba gradual din? O No. pwedeng, ayan. No. Sagutin na ni ma'am. Kasi naturalesa nila yun na talagang kailangan. Halimbawa nga lang kung ikaw mismo nagbe-breed, ikaw mismo, pagkapanganak nun, kukunin mo na agad yung nanay, alisin mo Dadali mo na siya sa broodstock. hindi na ba yan na, kailangan? At tapos dahan-dahanan mong lalagyan ng salt water. Yung yung drum mo. Nahalo na ho tayo sa breeding. So, pag nilagyan mo dahan-dahan ng salt water, so okay na siya.
Pero as they age, yung papunta na siya sa post-larvae, kailangan na siyang dagdagan naman ng mga tabang na tubig. Para Eh, masanay. Correct. So, ito naman yung sinasabi ni Miss Cheryl, acclimatization. Halimbawa, bumili ho kayo ng semilya. Okay? So, juvenile or post-larvae. Di yung supot yan eh. So, yung lilipatan mong tubig, let's say, ito po yun, ipapatong mo muna siya dyan. So, nakasarap pa yan. So, yung temperatura ng tubig nito at saka yung temperatura doon, medyo mag-a-adapt yan. Yes. Hanggang sa bubuksan mo na yan at yun na, yung karaniwang ginagawa ho talaga na ipapasok yung konting tubig sa loob, tapos lalabas yung tubig mula sa supot hanggang sa masanay na, mag-level up na yung kanilang temperatura, tsaka mo lang pakakawalan. Yun. Ganun din sa ibang alagang isda. Ganun din naman ginagawa natin. Correct. Tama yun. Yung pong ano pa, meron pa tayo dadagdag dyan. So, kung may net, walang delikadong pusa. Yes. Oo, yung mga predators nila. Yes. Kakainin yan. Oh, Yung isa- ano yung pa? isa mong question for Ibon. Daryl, yung mga itlog ba nila, yung mortality. Mas tumataas kasi, bumababa ang mortality dahil kung contained nga yung area mo, mas wala sigurado tayong walang predators doon. Pero minsan yung parent talaga, sila mismo, pag di mo natanggal kagad at di mo napansin ang Kainin itlog nila. na to, sila kumakain ng mga itlog. Lalo yung malalaki. So kung payo, kung mag-iitlog siya, pagpalagay na lang natin na 100,000. Susulit ka na doon. Ilang drum na kaya gagamitin mo doon? Set 900 per kilo? Oo. Sulit yan. Hindi mo aalagaan, di ba? Mag-ulang lang na tayo. Ulang. Pero sa ngayon nga, grow out pa lang pinag-uusapan natin. Sabihin, bumili ka ng maliit, tapos pinalaki mo, binenta mo. Yun lang ang grow out. So, itong grow out natin, kapag binenta mo sa ngayon, ang medium size na sinasabi nila ay 650 pesos. 25 to 30 pieces, malilit lang yan. Ay, grabe yung mahalan, no? 650. Yung large, 700. Yung oversize na sinabi ko sa inyo, 900. Ilang ano po yun? Ilang pieces yun per... Minsan 6 to 10. Oh, pwede na. Sa 900. Pero 900 pa rin. Teka, malungkot ako doon. Ay, malungos. Teka, hindi ka makakadalwa dyan kung ilang kayo kakain eh. Makakaisa ka lang. O, hati-hatiin Ang masarap natin. niyan, anong gawin mo dyan? Pagka bumili ka, itago mo na sa kwarto mo. Chachaniin Lima mo. kami. Ay, teka muna. Hindi, bago niya itago, ihalabos na muna. Lagay mo sa freezer. Baka naman pag Oo, binili mo itago eh. tingin mo wala. Kaya Hindi nga. ko baga doon sa isang kilo mo kakainin na 900, 10 piraso lang, hindi parang bitin ka doon eh. O, di mag-alaga ka na para yung isang... Yes, yun ang importante. Yun ang tutumbukin natin. Correct. Mag-alaga na tayo para Kung ano, sakali ano ba? man, wala kayong drum na yung square, yung 1,000 liters, pwede na maliliit. oh, pwede na sa akin. Mga ganito lang, solve na ako doon eh. Oo. Pero mga 20 peraso. Pwede na, Oo di ba? naman. Pwede, Kasi pwede. Bibili ka sa palengke, isang tumpok, tapos sasabihin sa'yo, ganito halaga, parang, Sakit sa bulsa. gusto ko yun eh. Bili na lang bigas yan eh. Sa May kainan. tanong lang ako, ma'am. Usual ba siya nakikita sa mga palengke or... Hindi. Sa palengke namin, ang laging nakikita ko doon yung sukpo. Hindi, sukpo. hindi Sa inyo ulam. po, may alam Sa po amin ba kayo? meron, Saan sa po? Blooming Treat. Oo, walang bihira sa amin ulam. Ulang. Puro ano lang. So, yan ay fresh water. Ano ho, hindi ho sa tubig alat. At least ligtas kayo sa mercury and lead. Yan. Yes. See? With the help of the technology, lalo tayong assured na malinis yung ating kakainin. Okay? O yung kakainin natin yun, siya, ano kaya kakainin niya? Oh, yan, importante yan. Ayan. Okay, iba't ibang pakain para sa ulang. Una, live or fresh food. Ito yung termites, earthworm, or insects. Pagkukunin mo Yan. na lahat ng anay sa inyo, no? Pwede, kinakain din na yung plant, vegetable, feedstocks. Meron din tayong formulated diets at Atovi. Yun. Yan. Reformulated diets, ground tilapia, and feed mix. With fish meal. With fish meal in starch as binder plus atobi. Ayun. Yan. Meron din po tayong chicken pellets given during the first 2 months of culture. Then, ground fish flesh mixed with cooked broken rice plus atovi to be given after 2 months of stocking. Yes, pwede din yung tilapia, seeking pellets plus atovi. Trash fishes plus Atovi. Pandagdag na pakain ang 1:5 hog budget feeds plus atobi. Yun. Saan napunta yun doon? Ayan nga. Paano nga yun? Yung versatility ng product ng 1:5, ma'am.
yung iba, ginisa yung 1:5 hog budget feeds for hogs, for pambaboy. Pero marami rin po tayong kasama na sumubok. Ginamit sa native na manok, free range. Ma'am, may sumubok sa hipon. Yes, ang Ang ginawa lang niya, magbibait, pain lang dapat sa mga isda eh. Kaso hipon yung lumapit. So, pwede rin po natin subukan sa ulang yan. may isang story pa po doon na magpapakain siya ng baboy. Meron po kasi siyang meron siyang para sa hipon din, parang pan para sa hipon. Pinatong niya, nalaglag yung 1:5 sa pantang hipon. Napuntahan sila doon. Napuntahan doon. So, naisip, pwede pala to. Yes. So, paano yun? Yun din ang timpla niya? Oh, yun din. So, yun nga, ang kagandahan din doon, hindi lang basta 1:5 yung ipapakain. Pwede rin yan samahan mo ng katulad ng trash fish. Pwede mong ibahin yun. And then, sabi ko, ano yung gulay? Maraming gulay na pwedeng pakain. Like, yung kamote, kalabasa, sitaw. Pwede ipakain yan. Totoo yan. Pwede Carrots. azola, pwede. Pwede nga, yung fruits. Pwede yung mangga, pwede natin ipakain. Walang masasayang. Basta ang sabi lahat lang nila, kinakain yan. iwain mo siya sa yung talagang maliliit lang. bite Maliliit lang. size. Isang ganun lang. Pero direct ba or kailangan pasain bago ipakain? Ang 1:5. yes. Oo naman. Pwede naman i-direct mo na lang din. Pwede rin. Oo. O, tama-tama. Kasi meron mababasa tayong din doon pag nilagay mo di O, ba? yan na yan. Diyan mo ilagay. Yan. Maganda yung sample. May feeding tray. Oo. Hindi mo na siya ibababad sa tubig. Ilagay mo na lang dyan. Ilagay mo dyan. Ikala, tapos tubog. Itubog mo, oo. Kaya may naisip tayo na kung may pelletizer machine siya, i-pellet mo si 1:5, pwede naman yun. Tapos, hindi lang yun, samahan mo pa rin ng mga darak. Yan yung mga ang ini-encourage ng mga taga-bai, yung mga taga-beef, sa fisheries, mas gusto nila na organic or yung ipapakain dun sa mga ulang. Ang kagandahan yan mga partners, pwede na lang pumunta sa palengke yung ating mga nagnanais na magnegosyo niyan para doon sa dagdag na pakain. Ang daming gulay na Yes, tinatapon nasasayang. dyan, Yan, diba? pwede nating pakain. Oh, meron po per timba ng trash fish. Yes. Correct. So, carrots, chicken refuse, yan yung mga, kitchen refuse. Chicken tuloy Ang laki nun Pwede rin. Kasama dyan yung gasto. Mayaman. Nagtatapon lang naman ako. Ayan. Oh, Kaya tsaka, ko na neto sa inyo na yan. at saka chopped golden snail. Yun. Siyempre, lagi kong sinasabi, aasin muna siyempre yung shell. Bukin nyo, tapos saka nyo ilagay yun. Tapos, i-chop nyo na. Mayroon kasing golden shell. Yung kohol na malalaki. Ayun, i-chop po natin yan. Siyempre, maliliit pa kung maliliit pa yung mga paano ulam. kung yung malalaking ganyan yung lumalakad? Ay, pwede natin ilagay pati shell and then lalagay pearly lang shell, asin pwede natin rin. yung shell. O kasi baka Hindi, mamaya bago- buhay pa nilagay, magkaroon ng... Oo. Bago niya ang paan ng kutsilyo nakalakad na. Yun nga may nakita ako sa internet na yung malalaking suso na sa garden, hapon. pinapakain Pwede nila. yun. Pwede yun. Aasin mo lang. Saka hugasan mo syempre ng ayos. Bago natin chop mo, tapos saka mo papakain. Ngayon, kung sakali lang, talagang walang-wala na kayong pera, tapos may alaga kayong ulang, maliliit pa lang, 30 grams. Pwede. Timbang nun kalahati ng itlog Oo. Kasi ang itlog, 60 grams. So, kung maliit pa yon, ibinenta mo, 250 pesos per kilo yon. Wow. Ay, doon na lang ako sa maliit para hindi mo masyadong mag-alaga. Ilang linggo? Hindi. Ulang yan, yung ulang. Oo. 30 grams per piece. Yan, nakakabili pala ako ng sa Los Baños ng bayan. Kasi maliliit siya, may mga ganon. Malaking ulo. Bayan ng Los Baños. Sorry naman. Yun. Ang mahal, yung 1/4 ilan lang. 1/4 siguro, baka 80 Tatanungin pesos. mo, kasi minsan sinasabi lang, hipon. Oo. Ulang. Oo, kasi sa amin, hipon lang yung maliliit Pero may mga ganon siya na, Mahaba. Oo, mahaba. So, ulan lang yun. Nakatikim na ako. Nakatikim na nga ako. Na yun yung, kaya nasabi ko na medyo mabilis Marami, siya. Ano siyang tumalon, ganon. Yung tumagi nasa Oo. stainless na ganun. Masarap yung mga ganon, igagata mo, tapos lalagyan mo ng kalmias. Mura. Saka. Nakakain na nga ako ng... Yun, yung pala. Maliliit lang. Yun na. Ano lang yan? Oo. Ha? Oo lang. Walang sa kanin. Ayun.
So, alam nyo na hindi. Di ba sinabi natin na ito ang paraan? So, kung halimbawa drum yan, gawan nyo na ng sistema kung drum, tapos maglagay ka ng isang, kunyari, kahoy yan, tapos nakalawit yan yung tali at ibababa. Or may Diba? ibang pwede sistema doon, ma'am. Ayun, Maglalagay parang kayo pala ng, yun. for example, kung ito, wait lang. Kung ito po yung bibig ng drum, maglagay na lang po kayo dyan ng kahoy. Oo. Tapos magdangle na lang po kayo ng, alam niyo po yung sandbag na net? Oo. Mas kung may makukuha pa po kayo, mas maliliit yung butas. Ay, oo. Para hindi, kung Pwede, 1 to 5 po pwede. gagamitin nyo, Oo para nga. gradual po nare-release Correct. yung Tsaka gaganunin na lang O kaya nila yung yan, kulambo. Pwede Yung kulambo rin. maliliit na ano. Oo. Tapos, ang mapapansin nyo po doon, may matitira po kasi sa 1:5 na hindi lulusot doon sa net. Oo. Pwede nyo rin po, pag naubos na po nila, ibabad nyo na lang po yun sa ilan. Ibigay na lang doon. Oo. Okay. Oo. Kulambo. Yung sinasabi mong kulambo, ginagamit din nila Miss Ana as fish cage. Binabaliktad lang nila. Tapos lalagyan nila ng frame na, kunyari, PVC or bakal. Ayun. Oh, yun ang ginagawa na nilang fish cage. Oh, So, yung mga Na isda lang, hindi hipon. mangipin masyado. Kasi pag matatalim yung ibig, sisira. Ayun. Okay, so, ang tanong na susunod ay, Ayan, nagkakasakit din ba ang ulang? Ano ang gagawin kung sakali? Oo naman. paano gagawin? Madadali ba sa emergency yan? Ay, nako, sa ER yan. O, paano? Ano ba ang sakit ng ulang? Para alam nila kung paano gagawin. Yes, maraming sakit actually ang ito marami katulad ng may bacterial disease, may viral. Siyempre may mga parasite din yan. So katulad ng bacterial disease, una, ano ba yan? Yan. Rachel? Yung shell disease. Yun. Ano yun? Ano nangyari sa shell? Oo. Yung shell, Nagiging brown. hindi, oo, nagiging brown. Isa rin yun. Minsan yung black. Meron Or yan, spots. mga spot. And then, meron ding, ang tawag dyan, yung necrosis. Ayan, madalas Oo, yan. meron yan. Tapos yung tail rat na tinatawag, meron din. Nabubulok, Oo. napupudpod. And then, Next. Yung yellow head. Ano? Yellow head ba? Yellow oh, head. yun, ang pangkaraniwan Virus talaga. yan eh. Viral. Oo, yun yung viral. Viral disease po yun. Kaya minsan, pag naganon yung pand mo, kung pand yan, lutangan lahat. And saan nakukuha yun? Sa maraming tubig? Yes, yung Common mga po sa viral. maraming tubig yan. Or yung tubig contaminated na. Kasi minsan may mga alaga tayo, kanya marami na sila. Overcrowded, may namamatay ng konti, hindi natin napapansin kasi bottom dwellers nga sila. Pagka medyo naaagdas yung katawan, saka umaangat sa tubig. So yun, nakakontaminate nga po yung tubig. Prone na po sila sa mga bacterials at sa mga infections. Oh, saka yung mga ganang disease, yung mga nakakaranas na yung mga intensive farming na yan Pero kung dito tayo sa drum lang, tangke, Saka tangke. maiiwasan natin lalo kung may nagkakaroon or gumagamit tayo ng technology. Ayan. So, kailangan ho natin isipin na hindi mahirap mag-alaga ng ulang dahil may technology na tayo na makakapag-maintain ng good quality of water, good dissolved oxygen sa water, at saka yung lakas ng hipon Yes. talagang matindi para puksain yung virus o May bacteria. protection O, sila. So, sobrang lakas na, pati yung bato na pwede niyang iangat. Tapos, di ba? viewers natin, may mga questions sila tungkol sa ulang na mga, kaya may opinion sila tungkol sa mga diseases. Yes. Pwede niyo po i-post para mabasa namin at ma-share natin sa iba nating Okay. O ngayon, din nakapagpalaki ka na, ilang buwan mo palalakihin yung hipon? 4 to 5 months? Yes. Yes. Hanggat marisa na 4 months lang. Matagal na yun. Oo. O kasi, kaya lang naman nagtatagal yung iba kasi wala namang pinapakain kundi lablab lang. Oo. Pero yung iba, mas gusto nila ng mga 7 months. Ito yung nakikita natin sa picture kanina. Ay, yung haba. Oo. Pwede mo naman yung ibenta doon sa malalaking restaurant Oh, so, depende sa inyo kung gusto nyo nang palakihin, gusto nyo maliliit lang, dispose nyo na. Pero iba kasi gusto rin medyo maliliit lang ng konti para mas malambot-lambot din naman. Ayun, ganun ba yun? Yung tender Yes. Oo, yan yung masarap na ginatan. Ay, kasarap. Kasi pati yung shell nakakain mo. Oo. Wag lang yung pinaka-tail. Kasi medyo matigas yun. Oo. Tapos yung pinakatalukap noon, di ba puro pagkain? Dikdikin mo at saka pwedeng yung sama sa mga Oo. Salisipan lang. Oh, hindi. Ito na, harvest time. Yan. Harvesting of ulang.
Harvesting of ulang can be done when they reach its marketable size. Depende sa sukat ng ulang na nais anihin, maaaring 3 to 6 months ay pwedeng mag-harvest through selective harvesting or total harvesting. Average harvest size of ulang is 25 to 35 grams or 1,000 pieces of stocking density per cubic meter. Yan. Method of harvesting, una, selective, gagamit ng size 17 net. Okay. Second, total harvesting. By using a scoop net or with bare hands matapos itaas ang net. So, pag-harvest ka, imagine natin drum. Tapos, meron kang net. Pwede din naman nilalatag na yung net doon. Mula sa simula. Yes. Para angat mo na lang. Ah, Simple, okay. di ba? Oo. Sistema pa rin, no? Or, may pansalok. Oo, yung pansala, yung sala, yung malaki. Ano yun? Yun na yun. Strain naman. Oo, yun. Net scoop nga. Yun. Ayun nga eh. Ayan o, sabi sa'yo, scoop net. So, yun o. Nasa sa inyo na lang po yun. Kung anytime gusto niyo magbenta kung anong size, pwede. Selective. Pag selective, paano magagawa yun? Yung net, yung butas ng net. Kunyari, gusto mo makuha yung maliliit lang. Hindi. I'm sorry. Yung malaki lang. So, ano yung butas. Maliliit. Nakakalusot yung maliliit. Ganun Pwede lang rin. ho. Ito yung isa, sinasabi nila, pwede po ba? Pwede. Ayan. Kombinasyon ng tilapia at ulang. According to the academ, the best time for stocking fingerlings in the water is late afternoon or early morning. Before the fingerlings are released, ensure even temperature between the water in the plastic bags and the drum tank where they are to be stocked. Introduce water gradually from the tank, drum to the plastic bags until the temperature is almost the same. Ulang post-larvae 15 are stocked 1 month ahead of tilapia fingerlings at the rate of 20 per 1,000 liters, while tilapia fingerlings preparatory size is 22 to 0.5 grams are stocked at 20 to 30 pieces per liters. Per 1,000 liters. 1,000. Ngayon. So, ibig sabihin, kung gusto mo, mag-alaga ka rin ng tilapia. Kunyari, sabi ni tatay, ayoko ng hipon, gusto ko tilapia. Gusto ni nanay, hipon. Para hindi Itong magtalo, ulang. ano? Edi, combine nyo. Oo. Pero dapat magkakapareho sila ng size. Oo, tama yun. Tapos, mauuna mong ilo-load yung Hipon. ulang. Oo. 2 weeks after, tsaka lang yung tilapia. Kasi kakainin eh. Kung nauna yung tilapia at tapos medyo malilit yung hipon, ayan, kain lahat. Tilapia na lang. Wala ka na harvest na ulang. Oo. Mapagbibintangan pa si yung Boy, isa. boy. Oo. Na kinain niya. So, pwede ho yun. Actually, meron pang ibang pwedeng alaga na i-partner dyan. Alimasan. Kasi Pwede. sa ilalim lang siya. Oo. Ang hito kaya? Ay, hindi Hindi pwede. Carnivorous po ang hito eh. Siya na lang may iwan doon. Teka lang, isa lang ako ah. Ikaw talaga, ano ka? Pag ako may ganun lagi. Maging iba. Oo, wala ako. Pasaway ba? Sige. So, ano ang naiisip nyo dito sa pag-alaga ng ulang para sa ipayo natin sa ating mga kababayan? Sa isa, yung mga may existing na fish ponds na ang inaalagaan, talapia, may opportunity pala tayo na pwede tayo magdagdag ng ulang sa ating harvest. So, yun, pagka in-harvest nga natin, syempre hiwalay natin yung ulang sa tilapia. Kasi ibang biyahero yung kumukuha niyan, ma'am. Sa akin naman, ang mapapala ko, huwag silang matakot mag-alaga ng ulang. Kumbaga sa first timer, mag-alaga muna sila ng konti, tapos hanggang sa susunod, padamihin nila. Kasi, kaya ko sinasabi na huwag silang matakot kasi merong technology na pwedeng tumulong sa kanila. Yes, oo. Na mas mapadali yung paglaki. And then yung makikita mo, kahit mga pinagtabasan nating gulay, pwede nating pakain. So, Pwede. kumbaga, napakatipid. O, ito nga, yung 1:5, pwede natin. Kasi sa mahal na po ng commercial feed, so konti lang nun. Kasi konti nga lang daw sila kumain. Pero mas mabilis na lumaki, so madali. Saka mahal per kilo, ha? 900? Oh, yun, no? Oversize? Tsaka hindi, mahal na ngayon ng mga feeds. So, Yes. makakatulong to. Oo. Tsaka importante rin na yun may target market tayo para hindi tayo mahirapan na mag-distribute ng mga inaalagaan natin. So kung sa mga restaurants, kung ako ang inaalagaan natin, mas pinapalaki pa natin ng husto, pwede doon sa mga nagsiserve ng mga Oo. Pero sa kamag-anak natin, sa kapitbahay, Oo, pwede na pwede na natin rin. ibenta eh. Pero,
wag kayong utang. Syempre cash. Oo. Kasi, Ate, paano ko hiningi? Ay, hindi. Then, minsan May ganito bayad eh. naman. Magbigay, pakunti ko. Hindi, konti mo nga. Pang taste, pre-taste, isa. sabihin tikman mo, may kasosyo ako dyan. Hindi Oo. pwedeng basta na lang yung Oo. business is business. Pero Ayan. magandang advantage din yung matuto tayo mag-alaga sa mga containers at mga drums. Lalo yung transportation cost. Mababawasan natin yung expenses natin yon kung yung mga market natin sa city ay may pagkukunan na malapit lang. Kasi Oo. karamihan ng mga yan medyo nasa tabing dagat o tabing ilog. Oo. Ayan. Yun, ang kagandahan pa rin dito, kapag gusto mo rin mag-alaga talaga sa tank or sa likod bahay mo, unang-una kasi dyan, kapag may technology na una mong nilagay sa tubig bago dun sa yung sakit na iniiwasan mo, talaga namang palalakasin niya kasi yung immune system ng inyong mahalaga. At the same time, gumagawa din siya nga ng plankton para maging pakain ng kanyang ng mga hipon. Ayun. Tama yun. So, hindi kayo mag-aalala na kayo maha-high blood dahil napakaganda pala po ng protein. Ang taglay nito, ano pa, yung sustansya. Low fat. Low Low fat. fat. At saka mataas ang Sabihin omega. Yung gusto mga natatakot, na gusto ma-experience talaga yung kumakain ng mga yung haligi, yung taba ng ulam. Yan, ma-experience yung pwedeng-pwede kasi since low fat. Parang gusto kong gawin yung isang drum na, yung mababa lang na plastic na drum na bilog. Taas din maglalagay ako. Nako, talagang inaabangan ko yung paglaki niyan. Paglaki niyan, lahat yung kakainin ko isang itong harapan. Sinolo na lang. For personal Kahit sa low fat yan, baka naman ma-high blood ka. Actually, habang nagbabasa tayo, parang nasa isip ko, parang sarap-sarap talaga mag-alaga. Oo. Yan. Ayan. Pero yun nga, yung idea na sigurado ka sa kakainin mo na, yun nga, masarap na, Malinis. at low fat, yung healthy sa sa'yo. Low in mercury din. Na po talaga yan. Well, lalo na pag may technology, walang lansa. Tayo, ang galing magsalita ni Miss Cheryl talaga. Oo, Vice Mayor. Pero isa pa, yung sobrang tubig, pag napapansin nyo, yung medyo nagiging sobrang murky na nung tubig talaga. O nagkakaroon na medyo may amoy. Hindi po natin papalitan basta-basta po. Babawas lang po tayo ng konti, idilig nyo sa halaman nyo, tapos dagdag tayo ng tubig. Yes. At make sure po sana, kung maaari lang po, kung bago tayo mag-replenish ng tubig sa tanks natin, pasingawin muna natin, lalo na nasa may metro area. May yung para mabawasan, para sumingaw lang po yung chlorine. Oh, So, 4 days. After 4 days, pwede na yan. O eto, akin naman to, sa akin naman. Kung halimbawa ako yung nag-aalaga, nakita kong medyo, kasi may atobi na yan may technology. So assured ako, meron mang batang magdaan dyan, tapos pinakain ng kanin yan, o ng, yung tinapay. So, hindi niya maubos lahat, pupunta sa ilalim yan. The technology has the capacity para ma-neutralize ang hydrogen sulfide sa tubig. So, you have to, yung dagdag na lang, and then, gusto rin natin i-share din sa ating mga kababayan na ito, hindi na magiging matrabaho kasi hindi ka na maglilinis. Yes. O, ang mangyayari dyan, mga partners, ay sinabi ni Sir Dave, pag bumababa, magdagdag ka. Eto, nakalimutan natin sabihin pa, no? Saan mo ilalagay yan? Yan ba expose sa araw? Yan ba bawal ang shade? Yes. Ano ba? Sa loob ng bahay, pwede ba yan? Oo, syempre. Marami Sabi mo. predator sa labas Oo, kasi yan, may aerator ka nga. So, wala nang palit-palit ang tubig. Dire-diretso lang ang pag-alaga, harvest, alaga. Saan mo pupwesto yan? Yan. Any idea? Yung medyo naiinitan. Okay? Yes. Yes, nainitan. Same. Because para kailangan natin ng sunlight para mag-produce tayo ng plankton sa tubig Tama po yun. Yung iba naman, may style. Tignan nyo, kung ubra yun, mas maganda yung sinabi ni Miss Cheryl, na direct sunlight. Yung ba, kunyari, ito ang drum, merong nakagano na kalahating yero. Shaded. Oo. May bubong, kumbaga, ma'am. Oo, parang ganun lang, kalahati lang. Pero not the total na shade siya. Ang sabi nung may gawa nun, para daw hindi sila nasisilawan or naliliwanagan ng araw. Sabi naman ng iba, nocturnal yan so nandiyan lang yan sa ilalim. So, napakalaking bagay yung pinturang itim. Para dayain siya, na hindi siya masilaw. Pag hindi siya kasi nasisilaw, kakain siya. Oo. Pero may nakita naman ako, concrete yung ginamit ang kanilang farm. May bubong, pero open. Ang taas ng bubong, tapos maliit lang yung, mga gaganto lang. Open yung area.
Open lang. Tapos Okay. parang ba nasisinaga, pero totally may bubong. Pwede yung kung mga semi-intensive yung farm na gagawin nyo, pwede yun ang gawing concrete. Maraming o kaya may concrete tapos mayroon tangke or yung drum na blue na ano. Sa bagay Pwede kapag ganun. ano yun yung malalim, okay na yun eh. Pupunta sila sa ilalim. Sa ilalim. Sa araw. So mas advisable talaga mas matangkad taas yung drum na gagamitin natin, yung depth. Para sila, most of them, nasa baba lang talaga. Mas malamig-lamig pa yung tubig. Oo, tsaka yun nga, maitim, madilim. Yeah, so kailangan kasi natin imimik yung natural habitat niya. Kasi nocturnal po yung mga ulang, pagka maliwanag, hindi sila kakain. Sa gabi lang sila kumakain. Ilang beses sila pakakainin? Ayan, pagkakaalam ko, 2, 3, pero pag maliit pa yan, hanggat mari, 3 times a day nyo pakainin. Kasi konti nga lang sila kumain, pero mayat maya naman. Parang manok lang. May ganun siya. So sa unang araw ng dating ng semilya, huwag nyo muna pakainin ngayon. Kinabukasan. Kasi mag-a-adapt pa yun. So yan po, sana nakatulong sa inyo. Maraming salamat po. At ngayon naman pupunta pa tayo, hindi pa tayo tapos. Punta tayo sa ating segment. Yes. Ito ang Siksik, saliksik. Yan. Yun. Kagaya nga na nabanggit kanina, isa sa pwedeng ipakain ko sa mga ulang. Oo. Ito ay ang sitaw. Yun. Sitaw o string beans in English. Mas kilala natin string beans. Ayun. Benefits nito, kaya maganda rin siyang ipakain natin bukod sa atin, sa mga tao, pati na rin sa mga ulang. Sa ulang. Ulang. Ayun, kasi rich in carotenoids at antioxidants. Meron siyang 3 klase ng carotenoids, ang sitaw. Ito ay yung beta-carotene, lutein, and zeaxanthin. Ang beta-carotene, nagko-convert ito ng retinol, a form of vitamin A na essential for normal night vision. So, mas malinaw tayo makakita kahit madilim, kahit gabi na. Parang cellphone. Yan Parang cellphone. Ito po yan eh. Pag malabo po mata nyo, pag madilim, baka matalisod kayo habang naglalakad kayo. Ayan. Kita yun nasa dilim. So, yung lutein and zeaxanthin naman, nag-absorb siya ng blue light. So, it protects the eyes from damage caused by high-intensity light. So, sa sobrang liwanag Baka naman naman, blue na mata namin dyan, ha? yung sobrang intense, sobrang taas ng ilaw. Na Very. Yes, parang napoprotektahan yung mga mata natin. Dahil nagko-contain to ng lutein and Kakain ako zeaxanthin. ng adobo niyan. At sinasabi na isang cup ng boiled na string beans or sitaw, meron na siyang 29% of vitamin A na recommended daily intake natin. Galing, ha? Wag lang Kailangan masyadong pala araw-araw na maglaga. And then, na isda. yan, it also contains vitamin K for strong bones. Kasi ang katawan natin nangangailangan ng vitamin K para mag-produce ng proteins na makakatulong para makapagawa ng para mas maka-absorb. Kaya mo yun. Kaya mo yan. Take two. sitaw yan. Yes. Ayan, kailangan ng katawan natin ng vitamin K para mas makapag-absorb yung katawan natin ng calcium. Kasi for strong bones nga, sinasabi na ang mga kababaihan kailangan mag-consume ng 90 micrograms ng vitamin K daily. Ang mga kababaihan. Sa lalaki naman, 120 micrograms ang recommended. For bones? Yes. So, ang 1 cup ng boiled string beans, meron na siyang 20 micrograms of vitamin K. Ano kaya mangyari kung sumobra naman? Malo ko isang kalderong string beans. Hindi, kasi pangit din ang pag nasusobrahan tayo ng vitamin A. May mga certain na hindi Pero sa negosyante, gusto nila yun, ma'am. Ha? Malaki kita. Ayun. So, kailangan, di ba nga, sa diet nga, katulad din sa hayop, kailangan ito lang yung i-consume. Ito lang. Yes. Oo nga naman. Yun. Kailangan. Ano? Nila, lahat ng sobra. Nakakasama. Yes. Kagaya ng... Basta. Pero pag kulang din, so masama Okay, din. next question, please. Ayun. Puro siya sobra eh. Ayan. Sobrang kagopuhan ko talaga. Joke! Ayan. At alam niyo rin ba, alam niyo rin ba na makakuha rin tayo sa sitaw ng collagen? Yan. Collagen. Ano iba kahit sitaw na gano'n? Kasi ang sitaw ay nagko-contain ng vitamin C. Kasi without adequate supply ng vitamin C, your body can't make collagen. Hindi makakapag-produce ng collagen kung walang vitamin C. Okay. So yun, yung collagen, ito yung connective tissue used to support and strengthen skin,
bones, tendons, and organs. Kaya ito yung, kumbaga, nagpapaganda ng kutis natin. Nakakatulong yung collagen. Bigla ako nakakain ako ng sitaw. So, Kaya pala. ayun, ang isang cup din ng boiled na sitaw o boiled string beans, meron na siyang 13% of recommended daily allowance ng vitamin C, so to produce collagen. Okay siya. So yun, it also less in calories. So dun sa mga diet conscious, ayan, mainam na kainin yung sitaw. Ayan. Ayan. Also low in sodium, saturated fat, and cholesterol. Yun. So yun, mabubuo na natin yung ano, yung Bet. yung May pakbet. pakbet kasi 'di ba may talong na tayo. Oo, may kalabasa. may kalabasa. So yun, sitaw naman. Sino magpapapakbet? Ayun, Yun. yun ang tanong. Tapos Si Miss Luz daw. Yun. Shoutout nga po pala kay Ma'am Luz, ma'am. Yes. hindi po kami nagpaparinig. Oo. Hindi po kami nagpaparinig, pero parang gano'n na nga. Ayun, it's rich in fiber din ang sitaw. Good source of folate, vitamin niacin, and thiamine. Ito yung nagpe-prevent ng mga infections sa katawan natin. Also, potassium. Kasi it helps control blood pressure and other heart-related diseases. It maintains cell production and body fluid. And then, yung effects naman ng, meron din kasi siyang vitamin A, so it provides yun nga, antioxidants, prevent the process of aging. So, yung sa mga gusto Kailangan akong kumain ng marami ayaw tumanda ng maaga. Kumain na kayo ng mga Every day, 1 cup is okay. Okay, yun. 1 cup every Parang day. egg lang yan eh. 3 egg of a day. Okay. 3 eggs a day. Ayan. And lastly, meron siyang manganese to keep you fit and healthy. Para na pakbet, Sir Dari. Oo nga po. Oh, yeah. Sarap na. Yes. Parang ano yun? Bukas na, pag walang late bukas. Hindi ko lang alam kung kailan niya magpapabak. Except holiday. Bawal kang late sa Wednesday, ha? Wednesday. Bukas yan. Ay, noted yan. Ay. Ayan. Wala bukas! Wala talaga malalate dahil... Traffic ang Wednesday. Holiday. Oo! Oo nga pala! Parang tomorrow, ma'am. Tuesday. Tuesday nga. Oh, yes, oo nga pala. Ah, di ba? Oo. Bukas! Recorded yan, ha? Recorded. Okay. May ano kasi si Sir Dari, lagi kasing late siya, kaya niloloko niya tayo eh. May Oo. question ako, Miss Rachel. Yes. Meron ka bang pampatanggal ng late? Yung sitaw ba pwede? Para matanggal yung pagkalitan sa Pag may sahog daw yung sitaw, mawawala yung late. Hindi, Pagkalimot. pagkalimot. Yes. Ayun. Ha? Anong pangalan ko? Hindi, Ayun. makakatulong naman yung pangpalinaw ng mata para makita niya kung ano oras na. Ayun! Yun yun! Yeah, tama. Talaga yun. Kumain ka ng sitaw. Saka nakakita, Miyerkules, bukas sasabihin niya Martes. Oo. Siya lang ang nag-iisang gano'n. Okay, isang araw akong late. Sige. Ayan. Okay, so meron pa bang sustansya na mapapakinabangan sa sitaw? Yun na po yung Yun na mga po. nabanggit Ano natin. Yes. pwede nating luto dyan? Ayun. Yes. At saka, ano ko lang din, kasi naisip ko, di ba, yung mga may arthritis, kasi may ano yan, sinasabi nila, bawal kumain. Pero sa sinabi ni Miss Rachel, dun mga benefits ko, ano mga vitamins, mineral na andyan, hindi po nakaka-arthritis Yes. ang sitaw. Yes. Kasi low fat, no cholesterol, or konti lang cholesterol At dahil sa na. vitamin K na Yes. nagpapatibay ng mga buto natin. Tama. Pero na lang, kung puro buto, no? Puro buto ang itatanim Ayun. Yes. at kakainin. So, pwede na pala tayo uli Sir Dari, pwede na tayo uli magsitaw. Yes, so ako actually, Magsitaw kayo. kumakain po ako ng sitaw. Iwas late yun, sir. Papabili nga ako ng 4 na kilong sitaw mamaya. Hindi, masarap talaga sitaw. Yes, opo. Kaya lang, Lalo pag nakalagay sa Adobong pakbet. sitaw ang paborito ko. mga partners, sa akin lang palagay, kaya lang naman minsan nagsasabi na nakaka-arthritis because talaga, nag-accumulate na yan mula bata. Oo. Ang dami-dami mo na nakain. Tapos parang, ito na yung nasa boundary. Tapos kumain ka pa ng sitaw. You cross the border. Oo. Naapaw na. Yes, para may pinaghuhugutan yun naman. Yun yun. Hindi kasi ang nanay ko, magmula bata, paborito niya patani, yung buto. Ay, oo. Tapos, nung medyo nagkaedad, naging paborito niya yung sitaw. Mhm. So, sabi nung
sumobra ka na sa purine, tama ba ako? Yun. Basta yung nagdudulot na Yes. acidosis. Yes. Because Uric of the acid, seeds. Yes. So, mas maganda na magtanim na rin tayo sa kanya-kanya nating... Yes. Magtanim na tayong patani para Ah. Okay. So, papatiin natin yung ating mga kababayan na regular nating tagapakinig. Pero bago Yes. natin sila batian, kung meron po kayong comments or mga tanong, pwede po kayong mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atubinanotechnology. Tsaka kung gusto niyo pong manood ng aming mga past videos, pwede niyo po kaming subscribe sa aming YouTube account. It's www.youtube.com/atubinanotech. Pag nanood po kayo ng video namin, huwag niyo pong kakalimutan yung pakbet. Ay, sorry ma'am, mali pala ako. Huwag niyo pong Bukas. kakalimutan i-hit ang subscribe tsaka yung like button para automatically notified kayo sa aming mga bagong pakbet recipe. Yo. Ay, videos po pala. Sorry ma'am. Ay, Yes, po. Meron po kaming schedule po sa papuntang Pampanga sa Thursday po. Yan. 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 Okay. Yan. Iyon. Yung mga may Number? ano kasi baka, yes ma'am, yung number. Ayan, kapag ka may mga katanungan po, pwede po kayong direct na tumawag sa office 0917-540-8887, 0917-875-4262 sa Smart po, 0939-917-2858, 0939-917-2886 o kaya sa landline po, 842-3003. Oh, Para dun sa yan. mga gustong gumamit at yung mga gumagamit na po mismo, yun nga po sa ako sa Thursday may schedule and delivery. Yes, okay. Pwede po kayong mag-advise, magsabi at mag-text na po sa telephone numbers na binigay ni Miss Sherry. Ayan. At dahil po ngayon ay National Heroes Day, tama ba ako? Araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan. So, ingat-ingat kayo ha sa inyong mga paglalakad, Sabi ganun eh. pamamasyal. Hindi natin sinabing araw ng kagapuhan. Pagkalantakan mo. Uso ngayon, yung Dalagang Pilipina. Yes. Dalagang Pilipina. Hindi, Bakit? yun ang uso ngayon. Batinin natin yung ating mga Yan. Dalagang Pilipino yan. Yes, mga dalagang Katulad Pilipina. nila Ma'am Irish Spencer Spirito. Hindi na pa hindi apostol. Yeah. Si Ma'am Yen Pacolor. Si Pangunahaw. Sir Eric Santos, good afternoon po. Kay Color to Ang bilis ha. Ang bilis nyo. Yes, opo. Hindi ko mabasa. Kami ma'am. Kay Sir Miguelin. Hello. Yan. Kay RA Farm. Yan. Good afternoon. Aba, nanonood mo pala yung kaibigan ko si Adi Ron. Malapit ka lang dumatay, Ayun, si Renato Navarro. Mr. Renato Navarro. Ibaba mo pa ng konti. Ayan. Yan, laging, kahit late, nire-reply niya si Sir Anse Francisco. Ayan. Hello Saka po. si Sir Teddy de Guzman. Hello po. Ayan, laging hindi nawawala si George Ornameta. Ayun. Si Judith. Okay, mga late viewers natin. Yes. So, yung iba ho, mga kaibigan, maraming salamat sa inyo. At kami po kasi ay magpapaalam. Yes. Thank you so much. At magkita-kita po ulit tayo sa Sabado. At nagpapasalamat tayo sa mga attendance. Yes, maraming salamat po. Ang dami talaga, oh. Sa ulitin po. Yes, halos bago ang Abangan nila yung susunod na seminar. Yes, abangan nyo po yan. Abangan nyo rin po yung susunod namin ng kontrayo. Malapit na. Yes. Para next year po. Kung may po kayong topic na pwede natin i-discuss during sa kontrayo. Yes, mag-request po kayo. Mag-request lang kayo. Yan. Alright. Yan. And as always, Team Atavi will continue to educate. Share. Inspire Others. Bye-bye. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain ito
kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo. Pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at ikas. Dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atovi, Atovi Technology, 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 Atovi, Atovi Technology. Sariling atin ata to, Atovi Technology.